Denise pa, uwi ka muna dito. Utusan ka lamang ni Lola. Sandali lang guys ha, tatawag ko ni Lola eh. Okay, sige. Balik ka. Ba't niyo ako napatawag? Kaya nakalimutan mo na ba at undas ngayon? O, bumili ka ng 3 kandila doon para makapagsindi tayo sa mama, lolo at papa mo. Ayaw nga po pala, undas na yan. Sige po. Bumalik ka na rin agad ah. Uy, samahan niyo ako bumili ng kandila. Sige. Lola, ito na yung 3 mong kandila oh. Kung nagsama ka pa talaga ng mga bata, bless muna. Grabe ka, Lola. Parang yun sinabi na ayaw sa amin. Di naman sa ganun. O siya, nandito na rin naman na kayo. Samahan niyo na lang ako magsindi ng kandila. Sige po. O siya, tara na, bumalik na tayo sa bahay. O siya, Denise, yung mga kalaro mo, hindi pa ba yan hinahanap ng mga magulang nila? At baka maabutan ng pulong ng dilim yan. Ano po yung pulong ng dilim, Lola? Mga apo, kayo sinasabihan na huwag kayong uuwi ng gabi. Lalo na ngayong undas, kayo ba, hindi ba kayo nasasabihan ng mga magulang nyo? Bakit po, Lola? Ano po bang meron pag-undas na po? O siya, Denise, kunin mo nga yung aklat ko doon tungkol sa mga aswang. Sige po, Lola. Ito po ba yun, Lola? Oo, ayan. Hala, swang? Totoo po ba yung mga yun? Oh, akin na, makinig kayo sa kwento ko. Oo, mga apo, totoo ang aswang. Unang-una sa lahat, dahil sa mga aswang, sa gabi ng undas, nagtitipon-tipon sila sa tinatawag na pulong ng dilim para magplano kung paano sila mangubuli ng mga biktima. Ano po bang klaseng aswang, Lola? Iba-iba sila, kaya makinig kayong mabuti. Nasa na ang pinuno. Isa na dito ay ang tinatawag na manananggal. Ito ay isang babae na humihiwalay ang itaas sa bahagi ng katawan mula sa ibaba. Tumitilipat ito gamit ang malaking pakpak at hinahanap ang buntis para kainin ang sanggol gamit ang kanyang mahabang dila. Lagyan niyo ng asin o suka ang iniwan niyang katawan para hindi na siya makabalik. Kung makikita naman ang kakalahating katawan nito. Hala, Hana, tingnan mo. Kamukha mo yung nasa libro ni Lola. Ang ikalawa naman ay ang danag na dating tumutulong sa mga tao pero nang matikman nila ang dugo, naging ganid sila. Sinisip-sip nila ang dugo ng biktima hanggang matuyo. Karaniwan silang makikita sa madilim na lugar tulad ng gubat. Ay, para pong vampira, Lola. Oo, pero mas delikado at mas masama sila. Hindi rin sila kasing pogi tulad ng mga vampira sa ibang bansa. O siya, ang hukluban naman ay may kakayahang magpalit ng anyo. Maaari siyang magmukhang bata, matanda, o kahit sino para linlangin ka. Kaya rin niyang magdala ng sakit o kamatayan sa isang tingin lang. Isa pa sa mga aswang ay ang mandurugo. Ito ay isang aswang na mukhang normal na tao sa araw, pero sa gabi, lumalabas ang matalim niyang dila upang sipsipin ang dugo ng natutulog na biktima. Karaniwan silang nagtatago bilang magaganda at maaamong babae. Uy, kamukha mo, Maria, no? Kayo ba ay nakikinig sa mga sinasabi ko? Opo, Lola. Ang ikalima naman sa mga aswang ay ang yangaw. Sila naman ay dating tao na naging aswang dahil sa sumpa o sakit. Unti-unti silang nagbabago, humahaba ang muka at tumutubo ang matatalas na kuko. Kapag nakagat ka nila, maaari kang mahawa. Meron din namang mga aswang na parang zombie. Tinatawag silang amalanhig. Bumabangon sila mula sa libingan para manghabol ng tao. Karaniwan, sinasakal nila ang biktima hanggang sa mamatay at takot sila sa tubig, kaya subukan yung tumakbo papunta sa ilog kung hinahabol nila kayo. Eh, Lola, wala namang malapit na ilog dito sa atin. Baka kaya pinagdadala mo ako lagi, Lola, ng holy water? Oo, apo, ganun na nga. Pero makinig ng mabuti dahil meron pang mga ilang aswang na hindi ko pa nababanggit.
Ang mangkukulam naman ay gumagamit ng mga mahika para magdala ng sakit o kamalasan. Gumagamit sila ng manika o ritual upang kontrolin o pahirapan ang kanilang mga biktima. Gumagamit sila ng voodoo dolls o buhok ng kanilang biktima para kulamin sila. Uy, Jonah, kamukha mo yung nasa libro, oh. Uy, nakakainis talaga. O siya, ang sumunod naman ay tinatawag na mambabarang. Ang mambabarang ay mas malupit na bersyon ng mangkukulam. Pinapapasok nila ang insekto sa katawan ng kanilang biktima upang magdulot ng sakit o kamatayan. Kadalasan, ginagawa nila ito dahil sa galit o paghihiganti. Kaya kayo dapat sa mga probinsya hindi kayo kagalit ng mga inyong kapitbahay at di mo alam kung aswang na ba yan o ikakamatay nyo pa. Ang pinakahuli sa mga aswang naman ay ang kiwig. Ang kiwig ay bihirang makita, pero tinitirhan nila ang mga puno o kagubatan at sinisipsip ang dugo ng mga dumadaan sa kanilang teritoryo. Takot sila sa mga bawang at anting-anting, kaya kayo magdala kayo lagi ng mga anting-anting, lalo na kung mag-iikot kayo sa mga gubat-gubat. At yun pa lamang ay iilan pa lang sa mga aswang. Marami pang mga nag-iikot-ikot dyan na hindi natin alam na nilalang, kaya mag-ingat kayo lagi. Kaya mga apo, umuwi agad kayo bago mag alas 7 ng gabi. Ligtas kayo basta nasa loob na ng tahanan bago magdilim. O siya, sige mga apo, magpasok muna kayo sa loob. Kompleto na ba tayo para sa pilong ng dilim? Oo, pinuno. Ay, manananggal! Tingin! Manananggal. Paano mo? Huwag na, oh. Tapos ito. Ito, ano ka? Ah? Crazy. Sasabihin na, di pa ba kayo hinanap ng mga magulang nyo? Hindi pa kayo umuwi? Anong oras na? Ganon. Baka maubutan tayo. Baka maabot. 1, 2, 3, go! Paano? May pendong. Uy, ano si El? Ano ba yan? May pendong. Ano yung abs ko? 1, 2, 3, go.